So ano nga ba yung nangyari dito sa motor na to? Ano yung naging sira niya? Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung mga pyesa na pinalitan natin dito sa motor na to. Yung kanyang cylinder block, ito. Yung pinaka main na sira niya talaga ay itong connecting rod. Kung mapapansin nyo yung connecting rod niya, baloktot na. Ayan. Ito lang yung naging sira niya. Germs, good morning sa inyong lahat. Good morning sa mga followers natin. Good morning sa mga taga-subaybay natin sa YouTube channel natin at saka sa Facebook page natin. Ito ang pinapakita ko sa inyo ngayon na motor. Ito yung ATV 160 na nakatenga sa atin dito. Almost 2 months. Almost 2 months siyang nakatenga dito kasi ito yung motor na nabaha nung kasagsagan ng bagyo. Nabaha ito tapos tumirik. Ngayon, nakikita nyo siya ngayon, buo na siya kasi nagawa na natin kagabi. Hindi na natin pinakita kung paano natin binuo kasi common lang din naman yung pagbuo. Same lang din naman sa ibang mga binubuo nating makina. Common lang siya. Ngayon, ito yung mga pyesa na pinalit natin. Backstory nito, kaya siya tumagal dito kasi sobrang tagal dumating nung pyesa. Sobrang tagal dumating nung inaantay natin na pyesa. Kasi hindi naman natin inalaw na palitan natin ng pyesa na aftermarket lang or yung hindi genuine na Honda yung pyesa yung kakabit natin. Kaya ayun, kaya nagtagal talaga tayo. Pero sa ngayon, okay na to. Tapos na siya. Ang gagawin natin dito, i-road test lang natin mga ilang araw kasi yung may-ari nito nasa Batangas. So hindi niya muna ito makukuha dito sa shop natin. Ang gagawin natin ito para kami na yung magte-test ride ng motor niya para before namin i-turn over sa kanya yung motor, talagang 100% okay na. So ano nga ba yung nangyari dito sa motor na to? Ano yung naging sira niya? Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung mga pyesa na pinalitan natin dito sa motor na to. Yung kanyang cylinder block, ito. Tapos yung pinaka main na sira niya talaga ay itong connecting rod. Ayan. Kung mapapansin nyo yung connecting rod niya, baloktot na. Ayan. Ito lang yung naging sira niya. Ang problema sa Honda, wala tayong mabibili na hiwalay yung pyesa na to. Ito lang, yung connecting rod lang. Wala tayong mabibili na ganyan. Aftermarket meron. Kaya lang, hindi namin ni-recommend na aftermarket yung ikabit natin dito. Kailangan Honda pa rin. Genuine parts pa rin ang ikakabit natin. Para yung performance tsaka yung confidence na ibibigay sa atin ng motor, same pa din. Yung ibang parts nito, yung ibang part ng cigonyal na to, wala namang problema. Wala naman sanang sira. Yun nga lang yung sinasabi ko sa inyo, wala tayong mabibili na connecting rod lang na pang ADB 160. The rest, yung components na talaga nung kanyang combustion, ito yung piston natin, ano pa ba, yung pin, tapos mga gasket, yan pinalitan natin na pyesa. Tapos ito yung cover lang naman to ng bearing. Ito yung cover ng bearing dito. Yan lang naman yun. Tapos yung mga piston ring, ayan, pinalitan din natin. Lahat yan. Piston ring, gasket, pin, tapos yung buong cigonyal assembly natin, and then yung block, pinalitan natin lahat yan. Na-testing na namin yung motor kagabi, napa-under na namin. Okay na, wala namang problema. Wala namang ingay, wala na tayong naririnig na ingay. Okay na lahat. Ang gagawin natin dito, ilalabas natin tapos hugasan na natin para before natin i-turn over, malinis na yung motor. Presentable na ulit kasi nabulok na dito. Ang dami na alikabok. Puro alikabok na yan. Sobrang tagal na tenga dito sa shop. Okay, linisan muna natin tapos balik tayo mamaya sa update natin. Ipapakita natin sa inyo yung after natin malinisan.
Germs, magandang hapon. Inaabot na ng kinabukasan tong ADB 160 na to. Ito yung inuhugasan natin kahapon. Hindi ko na natapos yung video kasi naging busy tayo sa shop. Wala naman ako masyadong ginawa dito. After kong hugasan, nilagyan ko lang ng wax. Tapos ayun, pinunas-punasan ko lang para magmukhang presentable ulit yung motor. Para pagdating ng mayari, hindi naman nakakaumay tingnan yung motor niya. Medyo naalikabukan na lang dito sa area kasi ayun, nakikita nyo yung kalsada, daanan, tapos ayun, lumilipad yung mga alikabok, tapos nahawak-hawakan ulit kanina ng mga kamay na madudumi. Ayun. Pero before dumating yung may-ari, uhugasan natin ulit tapos i-wax natin siya ulit. Sa ngayon, ayan, makikita nyo yung itsura. Okay na ulit siya. Yung ano lang dito, yung bracket niya lang ang hindi na naikabit kasi hindi niya naman dala dito sa shop. Iniwan niya na sa bahay nila. Pero the rest ng pyesa, the rest ng dapat ikabit dito, dapat ibalik. Ayan, ibalik na natin na maayos. Ngayon, ang ginagawa natin dito, after natin maikabit yung mga pyesa, yung sigunyal, block, tapos piston ring, lahat ng mga binili natin na pyesa, ang ginagawa natin ay parang tinetesting pa natin yung motor. Sa ngayon kasi okay naman yung motor, tahimik, wala tayong naririnig na abnormal na ingay, wala tayong mga ganun. Okay siya, maganda yung pagkakagawa ni Mike dito. Siya nga pala ang gumawa nito, yung mekaniko namin si Mike version 9.5. Siya yung gumawa ng motor na to. Siya yung nagbaklas, siya yung nagbaba, siya yung nagbuo ng makina ulit. Siya rin ang nagkabit ng mga kaha ulit. Yan. Ako lang yung naghugas, ako yung naglinis para pagdating ng mayari, medyo gaganahan pa rin siya makita yung motor niya. Alam nyo kasi normally sa mga motor na binababa yung makina, especially pagkabalik ng mga kaha, pagkabalik ng ganyan, medyo nakakaumay na tingnan kasi ando dumi, ando dungis. Pero sa atin dito, ayan, ginawa natin, inayos natin yung motor, pinaganda natin, pinakintab natin ulit para masarap pa rin gamitin, masarap pa rin tingnan. Maraming salamat kay Sir. Ang may-ari nito, nakalimutan ko yung pangalan. Kagrupo rin natin dito sa ADB 160, Rizal RT. Tapos ito rin yung nirescue natin dun sa Marilaki, kung natatandaan nyo yung nakaraang vlog natin. Ito rin yung nirescue natin. Medyo malas yung motor na to. medyo may sumpa yata yung ano nito, may sumpa yata yung motor na to. Yan. Joke lang yun. Pero sa ngayon okay na siya, ready to pick up na to. Kaya nga lang yung may-ari nito nasa Batangas pa, kaya hindi mo na siya ma-pick up. No, may mga bakat na naman ng guantes. Mga kamay na madudumi. Ayan, hugasan ko ulit dyan, ha. Sa mga magkakaproblema sa ADB 160 kagaya nito, yung pinakita ko kanina na sigunyal or yung connecting rod na baluktot, kung sakasakaling mangyari sa inyo yan, tapos kailangan nyo ng pyesa, medyo matagal dumating yung pyesa, medyo matagal dun sa pinag-orderan namin. Pero ganun pa man, ayan, nabuo pa rin natin yung motor, nabuo natin na maayos, wala tayong problema, walang naging komplikasyon sa motor kahit ganun yung nangyari sa kanya.
Ang history kasi nito, tumatakbo siya tapos mainit yung makina, bigla niyang nilusong sa baha yung motor. Nagkaroon ng sudden changes of temperature dun sa makina. Ayun, nagkaroon siya ng unwanted pressure sa loob ng chamber. Ayun, bumaluktot yung kanyang connecting rod. Ito, ipapakita ko din sa picture dito para makita niyo yung sinasabi ko. So, ayan. Maraming salamat. Ingat. Kung gusto niyo magpagawa dito sa JR Motorworks, ayun, punta lang kayo dito sa amin. Available naman kami Monday to Sunday, 9 AM to 8 PM ng gabi. Ayan. Maraming salamat. See you. Ciao.